Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Inday Sara sumuko na sa 650 million confidential fund. Pinatay na sa Senado. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. Breaking news yan. Ngayon lang guys na, kasi may hearing ngayon sa Senado ng bicameral, pati ng mga kongreso. So dahil dyan, inuusisa na yung confidential fund. At sabi nitong si Sani Angara na chairman ng committee ng budget dyan sa Senado, sumuko na daw itong si Sara Duterte. Ililet go niya, bumitaw na sa confidential fund. So bago yan guys, panoorin muna natin yung balita, tapos tutuloy natin ang pagbibigay natin ng reaksyon. Alright? So pasok, News 5. So parati naman po natin sinasabi sa Office of the Vice President, ang Office of the Vice President ay maaari lamang magmungkahi ng kaukulan o karapat-dapat na budget para sa maayos na implementasyon ng mga proyekto laban sa kahirapan at mga programa na magtataguyod ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ganun pa man, hindi na po ipursue, hindi na po itutuloy ng Office of the Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito, at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipursue ang proposal for confidential funds. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napanood nyo. Ang sabi ng spokesperson niya na nagiging ano lang daw to, dahilan ng pag-divisive, sabi niya, o pag-divide ng mga Pilipino. So, ang tanong natin ngayon, bakit ngayon lang nila naisip yan, di ba? Bakit lang nila naisip yan? At kung hindi lang nabuko itong ni Franz Castro na meron pala siyang 125 million na confidential fund at ginastos sa loob ng 11 days na hindi mapaliwanag hanggang sa ngayon guys. Umabot na sa korte, pinababawi na ngayon. So, bakit ngayon bigla siyang sumuko? Kasi guys, wala na siyang nakikitang suporta kahit sa Senado. Kasi kung talagang naniniwala siya na ito ng tanging paraan para yung mga dikain niya ay kanyang may patupad, dapat talagang hanggang sa dulo, di ba? Paglalaban niya to. Ipaglalaban niya dapat to. Kasi balikan natin guys yung kanyang sinabi nung lumalala na sitwasyon, inuusisa na siya ng taong bayan, hinahanapan na siya ng paliwanag sa 125 million. Pagkatapos nung tinanggalan na siya ng 650 million na confidential fund sa Kongreso, ayun na, nagsimula na siya guys. Ambis na magpaliwanag, ano sinabi niya? Ano sinabi niya? So ito sinabi niya guys, bago tayo magpatuloy sa ating reaksyon na kanyang pinaglaban ang confidential fund. Right? So ito na. Pasok, Inday! And our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi niya? Makinig kayo. Sabi niya, pwede may padrama-drama pa siya, di ba? Makinig kayo. Ang kumukontra sa confidential fund ay kontra sa kapayapaan. Ang kumukontra sa kapayapaan ay laban
sa bayan. So, paano ngayon yan, di ba? So, ibig sabihin, magulo na. Kasi kinontra na yung kanyang confidential fund, wala nang kapayapaan sa ating bansa. Di ba? So, yun ang argumento niya. Pero ang totoo niyan, guys, nabuko lang talaga siya. Kung hindi siya nabuko kasi ito, sanay na kasi itong kumuha ng malaking pondo. Mula pa nung mayor pa siya sa Davao, guys. Napakalaki ng kanyang confidential fund. So dahil dyan, guys, nasanay na siya na kumuha ng ganyan at yun na nga nadali siya nung last year 2022, di ba? Nung pag-upo niya bilang vice president, nag-request kagad siya ng confidential fund. At yun, actually 250 million yung request niya, ang naibigay lang 125 million. So dun sa nadali, guys. So habang tumatagal, lumalaki ang issue, lalo pa siyang lumulubog. Lalo pang naniniwala ang taong bayan at may duda ang taong bayan kaya siya nasisira na. So tingnan nyo, guys, papakita ko lang dyan. Nung panahon niya, ito, from 20, ano to, guys, yan, nandiyan naman sa 2016, tignan nyo ang budget niya, guys. Ito walang nakasilip dito. 144 million, 2016. Noong 27, 294 million. Diba? Paano ng paano, guys? Palaki ng palaki to. Noong 2018, 420 million. Noong 2019, 460 million. Noong 2020, 460 million. Pandemic na to, guys. Pandemic na to. Kumubura pa siya ng 460 million. Di ba? Tapos, noong 2021, 460 million ulit. At noong 2022, 460. Tapos, 60 million. So, umaabot ng almost 2.3 to 2.6 billion yan. Napakalaking pera, guys. Di ba? Ganun din ang tatay niya, guys, eh. Yung tatay niya, nung naging presidente siya, ito, intelligence fund, tsaka confidential fund. So, 2.5 billion. Noong 2016, 517 million. Noong 2017, 2017, 2.5 billion. 2018, 2.5 billion, 2.5 billion. Hanggang 2019, hanggang 2022, 4.5 billion. Total of 21 billion. Taklang ang pera, di ba? Wala kasing sumisita sa kanila sa Davao. Guys, kahit ilang billion pa lang, kahit umabot siguro ng trillion yan, guys, ganyang kalaki ang kinukumbra nila. Walang sumisita sa kanya. Alam naman natin na kaharian nila ang Davao. So, akala siguro itong si Sara, nasa Davao pa sa vice president na siya na walang tumitingin sa kanya. Di ba? So, yun guys, nadali siya ngayon ng 125 billion. At yun, pinaglabong pa nga niya, di ba? Kinalaban niya hanggang sa nagsumbong pa sa tatay niya. Itong si Digong, binanatan yung mga congressman, si Martin Romualdez, di ba? Tumulong na si Ari Roque, tumulong na si Panelo, yung SMNA hindi tumitigil, di ba? Mga DDS vloggers. Anong nangyari? Y-effect. Wala rin nangyari. Dahil sa kaka-expose ni Duterte, ang nangyari paglabas ng mga survey, guys, Pulse Asia, Okta Research survey, Manila Bulletin survey, lahat bumagsak si Sara Duterte dahil sa confidential fund. Nasira siya. So ngayon, siyempre, tignan nyo, bakit pa niya inintay, i-give up pala niya, bibigay pala siya. Bakit pa niya inintay na mapunta sa Senado, di ba, sa BICAM, yung budget? Kasi umaasa siya, guys. Dahil wala na siyang napala sa Kongreso, di ba, sa mga congresswoman, hindi na siya madepensahan eh. Kaya binatawan niya. Pero kung nung una, di ba, alam niya naman sila Estela Kimbo, Lucas Bersamin, Gibo Chidoro, ang daming dumidepensa dyan. Pero hindi rin nakayanan dumipensa kasi nga nahihila na rin sila sa taong bayan sa controversial na to. Nasisira lang na kumbaga binitawan na nila si Sara kasi nga nadadamay na rin sila. So yun, so nung binatawan na sila, ito na guys, buong kongreso wala na sumusuporta. At ngayon dumating na nga sa Senado, guys, sa BICAM na conference. Nakita nila at nung isang araw lang, kapon lang yata yan, guys, di ba? Nag-leak pa
na yung boboto, di ba? Yung boboto na senador sa kanya, nagalit na galit itong si Jigo Estrada, tsaka si Bato de la Rosa. Bakit daw nag-leak yan? Ano to, executive session to o private meeting ng mga senador na 24, bakit daw lumusot o nag-leak? 'Di ba? Nabuko sila. Na ang boto nila, alam naman natin mga pro Duterte yan, si Robin Padilla, si Bato, si Bongo, 'di ba? Si Tolentino, si Cayetano, 'di ba? Dito lapid. Yan ang mga lumabas guys eh. Galit na galit sila. Bakit sila galit na galit eh kung yan ang paninindigan nila, 'di ba? Kung kaya nilang idepensa si Sara, dapat dinipensa nila. Galit na galit. So ngayon, nakita siguro ng kampo ni Sara, wala na silang boto sa Senado. Kahit yung siyam na yun, di rin aabot yun. Kasi 24 na senador yun, di ba? Kailangan pa nila ng mas maraming boto. Kasi kung nagtuloy pa yan, guys, ito talaga mangyayari dyan. Kung nagtuloy pa yan, umabot pa sa botohan, madadamay talaga yung 9 na yun. Talagang makikita ng taong bayan na kung sino yung boboto para ibalik ang almas sa kalahating bilyon na hinihingi nitong si Sara Duterte. Di ba? So kung nakita yun, lalo pang mapapahiya sila. Masisira din sa taong bayan. Baka magkataon sa 2025, wala nang mananalo sa re-election na yan. Sila Bato, Tolentino, yun ang mga re-election eh. Sila Cayetano. Yan guys, sila yan. Sila yung re-election. Sila Amy Marcos, yan. Di ba? Wala na, lalo silang lulugmok, di ba? Kasi ayaw na talaga ng taong bayan, nakita na natin yan sa survey. Yun na yung boses ng taong bayan sa survey. Di ba? Lalo na yung Okta Research na nung panahon ni Duterte, nung sa COVID guys, dyan sa sumasandal. Kung ano ang magiging desisyon nila, kung ano ba, ECQ ba kaya, MECQ, di ba? Naalala nyo yan guys? Yun eh, kasi ito credible. Even sa kampanya nila noong 2022, nangunguna lagi si BBM, si Sara, at yun na nga lumabas guys, yun na nga lumabas nung election nung 2022. Kaya ito rin ang lumabas ngayon, na ayun na ng taong bayan sa confidential plan. Kaya si Sara, unti-unti nang nasisira. Sabi nila, malakas daw to sa 2028, pero ngayon pa lang durog na durog na. Baka gumibap na rin to bago mag-2028 kasi nga nakita na ng taong bayan. Nasira na siya. Dumikit na. Pag sinabi mong confidential plan, legacy na ni Sara Duterte. Di ba? Legacy na niyan. Pag nabanggit na yung confidential plan, tumatatak sa isip ng taong bayan eh. Sara Duterte. So, hanggang 2028 na yan guys. Di ba? Kaya sa nagsasabing, hindi, malakas pa yan, ay, hindi natin malalaman. Dahil ngayon pa lang, nakita na ng taong bayan. At ginibap niya na, di ba? Bumigay na. Kasi kung talagang paniniwala niya, malaking tulong yan, dapat nilaban niya hanggang sa uli kahit matalo siya. Eh wala hindi niya na hinintay yung Senado eh. Nung nakita niya na kulang na pala yung bilang nila, siyam lang pala yung boboto sa kanya, doon na siguro siya sumuko, wala na mangyayari, di ba? Mapapahiya na rin din ang mga kaalyado ng senador na alam naman natin kahit hindi magbotohan yan. So yun guys. Diba? Kasi nung una talagang kinukontra pa niya, talagang pinaglalaban niya eh. Kahit yung mga DDS vloggers, diba? Mga supporter niya. Hindi, kailangan to para sa NPA, komunista, diba? O ano nangyari? Wala. Walang nangyari sa NPA, komunista. Hindi naniniwala ang taong bayan kasi matagal na nilang black propaganda yan. Gas-gas na yan guys. 2016 pa yan. Yung NPA na yan. Ang banta sa atin ngayon, yung China. Dahil yan ang nambubuli sa atin. Dito sa Metro Manila, wala ka nang makita NPA dito guys. Ang NPA nasa bundok na. At ang mismong nagsabi ng AFP, 2,000 fighters na lang yan. Kukunti na lang yan. Malakas ang NPA guys nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Diyan lumabas yan dahil sa kahirapan, injustice, di ba? At saka yung NPA, siyempre ayaw natin yan, hindi naman natin sa pinagtatanggol. Hindi naman yung makakakurap sa gobyerno, wala naman yung budget guys, di ba? Pinakita ko sa inyo, di ba? Ayan sila Sara Duterte, tatay niya, sila Pulong. Billion-billion ang confidential fund. Di ba? Di mas marami silang pera sa NPA. Sabi nila, kalaban ng NPA, sa laki ng budget nila, billion-billion, ba't di nila naubos ng NPA? Kung yan talaga yung problema ng bansa, di ba? Insurgency. Bahala na yung AAFP dyan. May budget dyan para sa AAFP, di ba?
sila na yung kakala dyan, sila na yung maghahunting dyan. Huwag na siya. Di ba? Huwag na siya. Kasi meron tayong national security. Kaya tama lang, yung budget na kalahating billion niya, mapunta na lang sa Philippine Coast Guard. Talagang magandang ginawa ng Kamara, lalong-lalo si Martin Romualdez. So, again guys, hindi natin sa kinakampiyan ha. Hindi natin binoto yung mga Marcos, mga Duterte na. Hindi binoto sa pro-Pilipino tayo. Dahil sa tingin natin, tama naman yun, di ba? Imbis na ibigay kay Sara yung kalahating bilyon, binigay na lang sa Philippine Coast Guard, pambili ng barko, pang patrol, mga modernong gamit nila para pagronda dyan sa ating West Philippine Sea para may panlaban tayo kahit paano. Di ba guys? So kayo guys, ano sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo? Bumigay ba siya dahil hindi niya nakinaya, nakonsensya siya o nakita niya talaga na walang kapag-apag-asa dahil sirang-sira na sa taong bayan ang confidential fund. Alright? So hanggang dito lamang guys. Abangan niyo pa susunod yung vlog. Thank you very much.